Kinabukasan, ay nagpatawag siya kaagad ng meeting kay Roger. Ipinahayag niya ang opinyon tungkol sa pagsasara ng kumpanya. Kasama nito si Esmeralda na hindi niya kayang salubungin ang tingin. Mahirap magpanggap na hindi siya nasasaktan. Gusto niyang magalit na hindi nito kinonsiderang damdamin niya ngayong gusto nitong ilayo ang anak. Pero wala siyang karapatan para magalit. Sa dami ng pinagdaanan ng dating kasintahan, ni Katiting ay wala siyang karapatan para magalit dito. Let's just close the company and save all the assets that we can still benefit from. Wait! Hindi mo ba gusto bilhin ng kumpanya? O kaya i-merge niya lang sa Alonzo Air? May 20% shares ka pa rin naman dito. Suggestion nito. No, I have no interest at all. May ibebenta pa natin ng lahat ng eroplano sa ibang kumpanya. Nasa maayos na kondisyon pa naman ng mga to. Lahat ng empleyado ay kaya pa namang bayaran. Ipaayos na natin lahat sa abogado na mabilis na matapos ang lahat ng dokumento sa lalong madaling panahon. Hindi na muna kami aalis ni Zack. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Esmeralda. Gustong tumulo ng luha niya kaya tumalikod siya para tumanaw sa malawak na runway kung saan may 3 eroplano ang nakatakdang paalis. May I speak to Miss Gomez for a while, Mr. Chu? Tanong niyang formal. Gusto niya sanang manatiling professional sa harap ng dalawa, pero ipinagkakanulo siya ng mga mata niya. Narinig niya ang pag-atras ng isang silya, pagkatapos ay ang pagsara ng pinto. Doon pa lang siya humarap kay Esmeralda, at wala siyang pakaalam kung makita nito ang pamumula ng gilid ng mga mata niya. Kanino ko utang pagbabago ng isip mo? Tumawag ang daddy mo sa akin kanina. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya dahil 30 anyos na siya halos, pero kailangan pa makaalam ng mga magulang sa personal niyang buhay. What did he say? Na hindi naman daw namin kailangan umalis dahil poprotektahan mo naman daw kami sa abot na makakaya mo. Mahina nitong wika na tila natatakot tong magtaas siya ng boses anumang oras. Yes, I will. I am willing to trade my life just to make you and Zack safe. Thank you. Mananatili ang 8 bodyguard para bantayan kayo hanggat hindi nahuhuli si Sofia. Sa ngayon inakita na kung saan sila nagtatago. Inilabas na ulit ng arrest warrant para mahuli ang dalawa at ibalik sa kulungan. Makukulong niya sila? Hindi niya tiyak kung takot ba ang nababasa niya sa mga mata nito. Pero ramdam niya ang panginginig nito ng boses. Yes, sweetheart. At dahil may nakitang 2 pang rosas katulad ng nakita sa kotse ko na nilagyan ng dugo, madadagdagan ang kaso nila pagbalik nila sa kulungan. You just have to testify so we can file a case against them. Okay. Huwag ka na munang lalabas ng bahay kung hindi naman importante. Gusto ko sanang sa bahay muna kayo ni Zack, pero naiintindihan ko na hindi mo gustong lumalapit ako. If it will make you feel better, I will stay in Uncle Zion's place so you can sleep in my room. Pwede kang dalawin ni Roger doon kung gusto niyo magkitang dalawa. Hindi naman siguro kailangan. Ipagpaumanhin mo, pero hindi ako kampante sa security ng buildings na nakuha mong kondo. They can enter at any exit without our knowledge, and it's too dangerous. Ang ibig kong sabihin, hindi naman namin kailangan magkita ni Roger. Pagtatama nito sa sinabi niya. Saka na kapag maayos na ang lahat at wala nang banta sa mga buhay namin. Are you sure? Hindi niya gustong tumanaw ng pag-asa dahil masasaktan na naman siya. Yes, nag-usap na kami kaninang umaga. Kung gayon, ipapakuha ko mga gamit yun ni Zack sa kondo. Kami nang bahala ni Roger na mag-usap tungkol sa pagsasara ng Metro Pacific. Isa rin yan sa dahilan kung bakit ako sumama ngayon dito. Kung pwede, wag niyo nang ituloy ang pagsasara ng kumpanya kung hindi naman kami aalis. Mabilis nitong sabi na bigla niyang ikinatahimik. Wala na siyang balak tulungan pa ang lalaking karibal niya sa puso ni Esmeralda. Wala na akong panahong gustong aksayahin pa. Kailangan na rin ako sa Sehada Airlines dahil 1 buwan lang pinakausap ko kay Mateo.
Nakikiusap ako, Russell. Isang matabang na ngiti ang pinakawalan niya. Bakit? Bakit interesado kayo ulit na ipagpatuloy ang operasyon ng Metro Pacific? Kahapon lang ay gusto niyo na ngang iwanan ng gano'n na lang ang kumpanya. Ako na lang yata nagmamalasakit dahil ako ang nag-invest dito. Roger realized he needed the company. Ito na lang ang natitira sa kanya at ang nakakapanghinayang dahil unti-unti na naman itong nakakabangon. Of course! Sarkastiko niyang sagot. Nakakapanghinayang na mawala sa kanya to. Gayong ni isang kusing wala naman siyang pinaghirapang ipundar. Pero kahapon, hindi niya naisip na bilyones ang ininvest ko dito. Tapos gusto niya nalang iwanan basta-basta? I'm sorry. Imamanage ko ang kumpanya sa susunod pa na 6 na buwan. Pero sa isang kondisyon, Miss Gomez. Kondisyon na naman? Hindi na naubos ng kondisyon sa buhay ko. Tila angal nito. I am a businessman. At hindi lang perang ini-invest ko dito, kung hindi buong emosyon ko. Anong kondisyon ba? Inip nitong tanong. Gagawin mo ba ang lahat para sa pinakamamahal mong si Roger? Kumunot ang noon nito na hindi ka agad sumagot. Pero wala na taga siyang pasensya sa Roger na yon na gusto lang samantalahin ang kabaliwan niya kay Esmeralda. Ginagamit siya nito para siya ang mamahala, tapos ito ang kikita ng malaki. What if I will? Hamon nito sa kanya. Lumapit siya sa mesa at itinukod ang 2 kamay doon para yumuko. Marry me in a civil and private ceremony. Yun lang ang kondisyon ko para pumayag ako maging tauhan ng boyfriend mo sa loob ng 6 na buwan para palaguin ang kumpanya niya. Napaawang ang mga labi ni Esmeralda na kung hindi niya pipigilan ang sarili ay baka naangkin niya na yon. Pero hindi niya gustong bigyan na naman to ng dahilan para itaboy siya. Sigurado magagalit na naman ito kapag naging mapangaha siya. What's funny? Tanong niya na makitang ngumiti ang mga mata ni Esmeralda sa proposal niya. Paano hindi ako matatawa? The first time I got married, I was forced and wasn't given a choice to say no. Isn't this a feeling a déjà vu? Well, I can assure you my proposal is 100 times better than Nick's. At anong ipinagkaiba, Mr. Alonzo? Kung may mga ipinangako man siya sa'yo, naglahong parang bulalang dahil wala kayong kasulatan. Once you accept my proposal, you will write everything on paper that whatever happens to our marriage, you will get half of my wealth. Sounds interesting. Nawala ang kaninang tila pader sa pagitan nila dahil nakangiti na ito. At ngumiti rin siya dahil alam niyang hindi naman talaga interesado si Esmeralda sa yaman niya. Pero interesado ito sa proposal niya. Pangalawa, hindi naman taga kay totoong naging mag-asawa. Under our contract, we will treat each other as a real husband and wife. You mean? I mean we will share the same bed and the same bathroom, sweetheart? Pinamulahan ito ng muka at kaagad iniwas ang tingin sa kanya. Naghintay naman siya ng sagot, kaya't hindi niya inalis ang tingin. Pero pamamahalaan mo pa rin ng Metro Pacific hanggat hindi pa kaya mag-isa ni Roger? Isang tipid na ngiti ang pinakawala niya. Kung bakit ganito na lang to ka-concern sa kumpanya, gayong hindi nga ito iniwanan ni Nick ng kahit 5% ay hindi niya alam. If that's the only way you will marry me, why not? Papayag ako sa proposal mo. Maliban sa huli. We won't share the same bed. Our wedding will be legal. I don't see the reason why we won't have sex. Lantaran niyang pahayag. Umirap itong umiwas ulit ang tingin sa kanya, katulad ng kung paano niya to tinutokso noon. Paano kung hindi ka tumupad sa usapan pagkatapos? You will still have half of my wealth. Pwede rin tayong gumawa ng kasulatan na ako ang magsisilbing OIC sa Metro Pacific sa loob ng 6 na buwan. Hindi pa rin ako nakakasiguro na tutupad ka sa usapan. How about we can only share the same bed after that 6 months period? Papayag ba siyang hindi sila magsasama ni Esmeralda sa iisang silid kapag mag-asawa na sila? Deal! Sa dami ng pabor na ibibigay niya,
Siya pa ang naghahabol kay Esmeralda na pumayag na itong pakasalan siya. Pero okay na rin kahit paano. Kung magpapakasal ito sa kanya, may pagkakataon na siya para makabawi at mapaidamang pagmamahal na hindi niya naipadama noon. Kailan magaganap ang kasal? Alanganin nitong tanong. Give me a week to prepare. Ipapalipat ko na kay Damian ang mga gamit niyo mula sa kondo patungo sa bahay nila Dad. Agad-agad? Wala pa nga kasulatan? Consider it done. Walang Alonzong hindi tumutupad sa pangako. Okay, then it's a done deal. Sasabihin ko kay Roger na hindi mo na ipapasara ang kumpanya na matapos ng agam-agam niya. One more thing. Pahabol niya. Hindi dapat malaman ng ibang taong kasunduan natin to. Kahit pang pinakamamahal mong si Roger. Marahan naman itong tumango. Pinigil na niya ang sarili na lapitan ito dahil baka magbago pa ang isip. Saka na siya hihingi ng halik kapag ginasal na sila. Aalis na ako. Tapos na ba ang meeting? Isang matabang na ngiti ang pinakawala niya. Pagkatapos niyang ipangakong kalahati ng mana niya kay Esmeralda, business proposal pa rin pala ang tingin nito sa lahat. Yes, our meeting is done. Make sure you keep everything confidential. Sinabi mo na yan sa akin kanina. And stop seeing Roger without my consent from now on. Kung maaari, hindi rin kayo mag-uusap kung wala namang kinalaman sa trabaho. Bakit ang dami mong rules? I am a jealous lover. I don't share what's mine. Ngumiti lang ito bago tuloy-tuloy na lumabas sa opisina niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya pagkatapos. Kagabi lang, ay halos nalurin niya ang sarili sa alak sa pag-aakalang hindi niya na ulit makakasamang mag-ina niya. Ngayon naman, ay binigyan siya ulit ng Diyos ng pagkakataon na ilapit ang sarili kay Esmeralda at Zack. Kung kagabi, ay sobrang lungkot niya. Ngayon ay gusto niya magtatalon sa tuwa. Magkakasakit yata siya sa puso sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya simula kagabi. Alam niyang hindi pa man siya tuluyang napapatawad ni Esmeralda, pero kahit paano, ay may pagkakataon siyang itama ang mga pagkakamali niya dito. Gagawin niya ang lahat para mahalin siya ulit nito. Hindi na sila maghihiwalay ulit at hindi na ito sasaktan ulit. Hindi siya mapakali sa maghapon dahil sa sobrang excitement. Kinausap niya na si Lorabel para sa gaganaping private wedding sa Luna Hotel. Pamilya lang niya ang dadalo. Nagulat pati ang daddy at mami niya nang ipaalam niyang pumayag sa Esmeralda na magpakasal sa kanya. The wedding is set next week. May pagkakataon pa siyang bumiling mamahaling wedding ring at ng personal niyang regalo kay Esmeralda. He never saw her use any luxury bags since he saw her again. Mas mahal pa nga ang bag na gamit nito noong nag-OJT pa to sa Alonzo Corp. Lumipad siya sandali sa Paris para bumili ng wedding ring nila. Gusto niyang siya mismo ang pipili niyon. Kahit ano pa ang dahilan kung bakit magpapakasal si Esmeralda sa kanya. Sisiguraduhin niyang legal ang kasal na iyon at hindi matatapos hanggat nabubuhay siya. He will make her fall in love with him all over again. Gusto niya ma-realize ni Esmeralda na kahit nasaktan niya ito noon, siya lang ang kaisa-isang lalaki na pwede magparamdam dito na walang kapantay na pagmamahal. 2 araw bago ang kasal, ay kailangan na nilang lumipad patungo sa Luna Hotel sa pamamagitan ng chopper. Excited na siya at kagabi ay halos hindi na siya nakatulog. Sa bahay ng Uncle Zion siya umuuwi pansamantala nang matupad niya ang pangako kay Esmeralda na hindi sila magsasama sa iisang silid sa ngayon. Paalis na siya sa opisina nang maisipan niyang dumaan muna sa opisina ni Roger. Hindi niya ito inimbitahan sa kasal at duda siya kung alam nito na ikakasal sila ni Esmeralda. Mahigpit ang bilin niya na walang makakaalam sa kasal nila. Baka pigilan pa nito ang kasal dahil matagal na rin itong may gusto kay Esmeralda. I'm glad you agreed to marry me first. I promise, walang makakaalam na kasal nating to. Napakunot ang noo niya na marinig ang sinabi ni Roger. Magpapakasal din to? Si Esmeralda bang nasa kabilang linya?
Kaya ba kanina pa siyang tawag ng tawag kay Esmeralda pero hindi niya tumakontakt? Hindi mapapansin ni Roger ang presensya niya dahil nakatalikod ito sa pinto at mukhang importante ang pakikipag-usap nito na doon nakatuon ng buong atensyon. Maaga tayo bukas sa munisipyo. Kailangan mo magdahilan kay Russell para payagan ka. Siguraduhin mo rin na walang makakaalam ng lahat ng to. You will get your 30% and I will get my 30%. Problem solved. Nakikipag-unahan si Roger sa kanya sa pagpapakasal? Kapag ikinasal to at sa Esmeralda, ibig sabihin ay mawawalang bisa ang magiging kasal nila ni Esmeralda. Ililihim ng dalawa ang relasyon. Habang siya ay lokong-lokong aasa na maayos naman nila ni Esmeralda ang relasyon at tuluyang mapapatawad siya. Habang pinapaikot siya sa plano ng dalawa. Nagtatrabaho siya sa Metro Pacific para lumago ulit to. Pagkatapos, ay basta na lang siyang babaliwalain ni Esmeralda kasi natuto na si Roger sa pamamahala ng kumpanya. Umatras siya na magsimulang pumatak ang luha niya sa mga mata. Ang sakit isipin na hindi pa pala tapos ang mga pagsubok niya sa pagmamahal kay Esmeralda. Sa opisina, ay kinalma niya muna ang sarili. Kailangan niya magpanggap na wala siyang narinig. Kung sa ganitong paraan siya gustong parusahan ni Esmeralda, tatanggapin niya. Hindi pa rin ako nakakasiguro na tutupad ka sa usapan. How about we can only share the same bed after that 6 months period? Kaya ba ayaw nitong pumayag na ipagkaloob ulit ang sarili sa kanya? If Esmeralda and Roger will get married tomorrow, he will be Esmeralda's lover. Pero dahil hindi naman sila magsasama sa iisang silid, hindi maukusahan si Esmeralda na nagtataksil sa asawa. Halos hating gabi na siyang umuwi sa bahay ng mga magulang. Bukas ang nakatakdang alis nila patungo sa Luna Hotel. Nakahanda naman ang maleta na Esmeralda at Zack na nasa gilid na ng pinto. Pero kinabukasan ay nagpaalam itong may pupuntahan sandali. Kung galit ang papairalin niya, ay hindi niya papayagan si Esmeralda. Kapag nakipagkita to kay Roger ngayong umaga, hindi na magiging legal ang kasal nila bukas dahil ikakasal tong una dito. Pero dahil gusto rin niyang parusahan ng sarili, hinayaan niyang iparamdam ni Esmeralda ang kaparusahang nararapat para sa kanya. Nang umalis to sa bahay niya, ay niyakap niya na lang si Zack at doon kumuha ng lakas sa sana'y makayanan niya ang sakit ng pagpapakasal ni Esmeralda sa iba. Sa isang silid sa Quezon City Hall, tumuloy si Esmeralda, kung saan naroon si Roger na naghihintay. Gwapo naman talaga ang anak at tagapagmanang to ni Nick. Kung hindi lang tagang nakaukit sa puso niya si Russell, baka nagustuhan niya si Roger na mabait din naman at gentleman. I can't believe it's your wedding day. Sino naman ang nahila mong babae na pumayag na magpakasal sa'yo? Nakatawa niyang tanong. Nagulat siyang talaga na makiusap si Roger na siya ang mag-witness ng kasal nito. Ikakasal din sila ni Russell bukas sa isang isla sa Zambales. Alam ni Roger iyon dahil alam nitong yun ang kasunduan para hindi iwanan ni Russell ang Metro Pacific. Sobrang saya niya nang alokin siya ng kasal ni Russell sa ganoong paraan. Akala niya, sinukuan na siya ng dating kasintahan. Akala niya, matutuloy sila sa Amerika nang hindi na mabubuo ang pamilyang gusto niya para kay Zack. Mabuti na lang pala at sumama siya kay Roger para pakiusapan si Russell na wag ituloy ang pagpapasara ng kumpanya. Pero ang mokong na si Roger, nagmadaling maghanap ng babaeng pakakasalan. Dahil ayaw daw nitong pakiramdam na maiiwang mag-isa. At kung bakit kailangang ilihim kay Russell na ikakasal ito, wala din siyang idea. She should be here today. Bakit ang tagal ng babaeng yon? Bakit hindi mo man lang kasi sinundo? Sana isinabay mo na rin pumunta dito sa munisipyo. Kapag umatras yon, ay di nga ka ngayon. Hindi yun aatras dahil malaki ang kabayang ibibigay ko kapag nagpakasal siya sa akin. Paano malaki? 5 milyon? 10 milyon? 30%. She will be getting half of my shares in Metro Pacific. What? Hindi na nakalagay sa testamento, Roger. Anong hindi? Walang nakalagay sa testamento na bawal kong ibigay sa ibang shares ko kapag nasa pangalan ko na. At papayag kang ibigay sa ibang ganong kalaki?
Sino bang maswerteng babaeng yan? Ganun din naman kapag ikaw yung pinakasalan ko. Kalahati lang ng 60% na makukuha ko. At alam yata ng babaeng to ang laman ng testamento, kaya't ganoon ang hinihinging kondisyon para pakasalan ako. Pasalamat siya. Wala na talaga akong choice. Magpapakasal ka na rin lang kay Russell. E di magpapakasal na lang din ako? Okay. But where is she now? Gusto kong kilatasin ang babaeng yon kung karapat dapat ba talaga siyang maging shareholder ng company. Wait. Si Rain bang paparating na yan? Yes, finally. Tumingin ito sa orasan na kanina pang inip na inip. Kinuha mo rin siyang witness? Hindi. Siya mismong pakakasalan ko. Wait, what? Pagkatapos ng kasal ko, wala ka ng sekretarya dahil kasing yaman mo na siya. Wise move, right? Instant money. She know how to catch a billionaire. Gusto niyang bumulanghit ng tawa na makalapit si Rain at nagtama ang paningin nila ay lihim silang nagpalitan ng ngiti. Pwede ko bang makausap sandali ang bride mo? Tanong niya kay Roger. Sure, but hurry up. Baka mainip na si Mayora. Iginiya niya si Rain sa isang sulok ng hallway. Magpapakasal ka kay Roger? Yes. He asked me. Ask you how? Paanong? Sandali. Alam ba ito ni Russell? No. Baka magwala yun. Dahil inis ang groom mo kay Roger. He doesn't want me to get involved with him. Bakit ka magpapakasal kung ganon? This is wedding is legal, Rain. Walang divorce sa Pilipinas. Don't worry about me. Marami namang ikinasal na hindi nagsasama. Ang importante ay hindi na ako pwedeng ikasal sa lalaking gustong ipakasal ni Lolo sa akin. May 30% shares pa akong galing kay Roger. Gusto mo bang i-transfer ko kay Zach pagkatapos ko makuha? I don't need it anyway. Isang malakas na tawang pinakawalan niya. Alam ba ni Roger na kasing yaman mo siya? O baka mas mayaman ka pa nga? No. Ang tingin niya sa akin hampas lupa, na gold digger at desperado magpakasal sa lalaking mayaman. Tumawa din ito na napigil din kaagad dahil lumabas si Roger para tawagin silang dalawa. Paanong honeymoon nyo? Sa bahay ni Roger ka titira? Pabulong niyang tanong na hindi na nagawang sagutin ni Rain dahil sinalubong niya sila ni Roger.